Hi guys, this is Gino Mendoza and welcome to my podcast. I'm OFW from Dubai, United Arab Emirates. Please join me every week to discuss different stories of our kababayans OFW abroad. We talk about lifestyle, love, experiences, perseverance, and success. I hope we can inspire you with our stories. Hashtag Laban Lang Kabayan. Hello guys and welcome again sa ating podcast. Akalain niyo yun, meron tayong 4th episode at nakabudol na naman ako ng aking isa sa mga kaibigan na mag-share sa atin ng experience niya as an OFW. But before that guys, so I just want to greet you all guys. I don't know if good morning, good afternoon, and good evening dyan sa Pilipinas. And ayun na nga. So, nakabudol na naman tayo ng another nating friend and colleague para mag-share ng mga experience niya dito sa abroad or sa pagiging isang OFW. Kaya welcome dito sa ating podcast. Title niya is OFW Diaries. So, bago tayo mag-start o bago natin ipakilala yung ating guest for this evening or this episode, syempre, kailangan mag-promote muna tayo ng ating mga socials. Ayan, just follow me guys sa aking YouTube channel, Gino Mendoza. Sa IG, Only Gino Mendoza, at sa TikTok at Only Gino Mendoza. So, ayun na nga guys. So, 4th episode na to guys. Grabe. Diba? Hindi natin akalain na makakaroon tayo ng 4th episode para makapag-share ng mga experiences natin dito sa ibang bansa or sa gitnang silangan. Siyempre dito sa UAE. So, ayun. So, bigyan muna natin ng kaunting description ng ating guest for this evening. Ayan. Ito ay aking kaibigan. Matagal ko na siyang kaibigan actually. At isa sa mga katrabaho. Ayun. Katrabaho ko siya ngayon sa isang automotive company. And nakilala ko pa siya before siguro mga 2016 sa Ras Al Khaimah. Siyempre, connection din sa mga kaibigan doon. Yung nagwo-work ako sa Ras Al Khaimah. And then, ngayon na naging katrabaho ko nga siya nagtatrabaho kami ngayon sa isang automotive company dito sa UAE. Particularly dito sa Dubai. And hindi ko alam, siguro matagal-tagal na rin siyang naging OFW. Hindi ko alam, mga lampas 10 years na yata. And hindi ko alam din kung sino ang nag-influence sa kanya na abroad or magtrabaho sa ibang bansa. So ngayon malalaman natin guys, mag-share siya ng kanya mga experiences and also some tips nung pagiging isang OFW niya or pagiging isang hero. Yun nga, 'di ba? Sabi nga nila ang pagiging isang OFW ay another hero. So i-welcome natin guys ang ating guest for this evening sa episode 4 ng aking podcast. OFW Diaries, let's welcome Miss Maika Taras. So ayun, hi Maika, good afternoon. Ano ba, Gino? Ba't ini-store ko ba ako? Live na live tayo ngayon sa Facebook and live Hello, din tayo everybody. podcast natin dito sa podcast ko na ma-upload to sa Spotify and sa iPodcast. So, ngayon, bago tayo mag-start, Maika, greet ka muna sa iyong mga followers, friends, relatives. Yan. Followers. Hello, guys. How's everybody? Wag po kayong maniniwala kay Gino. Hindi po kami friends. Why are you lying, people? Ilang taon na tayo magkaibigan, Maika? Gino, please, do tayo friends. Friendship over na ba? Please, huwag mo nagkakalat ng mga fake news. Matagal na, Ras Al Khaimah days pa. That was what? 2016, maybe 2017, ganun. 7, 8 years ago, something ganun. So, ayan, Maika, ready ka na bang mag-share? At before that, Maika, salamat kasi napagbigyan mo ako na mag-guest ka dito sa podcast ko. Please.
May Magdala ko talent, ng di ba? carrot cake bukas. Ay, sa Monday. Pwede bang banana cake naman? Para ba iba? O banana cake. Ayun nga. So, live na live tayo ngayon sa aking Facebook ha. Facebook tayo sa mga nanonood dyan na nagpa-follow sa Hello sa mga Facebook Live followers ni Live. Gino. Ba't niyo siya pina-follow? Charot. Wow, I'm so proud of you, boy. Ito ay ano na, what? Oo, naka-episode 4 na ako actually. Episode 4 na. Diba? Dami talaga Pinag-uusapan lang natin nabubuo. to sa ano. Pinag-uusapan lang natin to sometimes sa ano sa office. At ano guys another information. Kaya, Alam mo magkatabi pa kami ng dalawa sa opisina. bisip ka. Diba? Magkatabi. Magkakita. Hanggang Oo, ngayon. tapos ngayon magkasama pa rin kami dito sa podcast. And maraming salamat, Oo, Micah, kasi kasi sinusuportahan mo ko sa mga kalokohan ko. Please, banana Ayan. cake or Shout out muna tayo sa ating 2 million viewers sa Facebook. Thank you so much po. hello And sa 2 million! so ayan, start na natin. Micah, ready ka na ba sa ating mga questions? Ayan. Ready ka na bang mag-share ng mga I'm ready. experiences mo as an OFW? Yes. Okay, so start na Push. tayo, guys. So ito, ating first question, guys. Just tell me some story about how you started being an OFW. Yun. I came here in 2012. My family used to be here sa Ras Al Khaimah. Yung nanay ko, yung pamilya ko, ganyan. So, I had to bring my niece, yung pamangking ko, anak ng ate ko, ay dadaling ko dito. Yun. Tapos yun, nabudol nila ako kasi sabi nila, yahatid ko lang. Tapos sabay sabi nila, ba't hindi ko daw itry na mag-apply? Eh, sakto naman, pag-apply ko ng trabaho, natanggap na ako agad. Yun, tuloy-tuloy na. Hindi ako nakauwi. So, yun. So, hindi ko talaga siya plinano maging OFW. During that time, Micah, may work ka sa Pilipinas? Wala na, nag-resign na ako kasi nga pupunta ako dito. Pero before, nasa ako sa bench time at saka sa human, sa mall. So, sales ka Yes. sa Pilipinas. Sales And then, executive. that was which year? Anong year yon? Nung nasa Pinas ako na nagsisales, kasi 2012 ako nandito eh. So, 3 years before that. So, mga 2010, 2009. So, after mong mag-aral, work ka, tapos, Yes. talagang hindi mo pinalano na mag-OFW ka. Hindi, ayoko nga pumunta dito eh. Pero, alam mo na before na yung parents mo tsaka ibang mga kapatid nagtatrabaho sa UAE or sa Dubai. Ganon. Oo, alam ko. Kasi bata pa lang ako, OFW na rin yung nanay ko. So, pa lang ako, parang mga 6, 7, 8 years old ata, nag-abroad na nanay ko. So, aware na ako, may idea na ako ano yung pagiging OFW. Pero, never ko siyang plinano, inisip na gusto ko rin mag-OFW. Kasi that time, parang kasagsagan yun na, dami mong kaibigan sa Pinas, ganyan. Mga Kasi tropa-tropa, di ba? Mga tropa. Tapos may motor ka, ganyan. So, parang okay naman yung buhay ko doon. Hindi ko iniisip yung future ko. Walang future yan. Ganon. Ganon. Okay. So, sa second question natin, ito, nasabi mo na nga na influence ka ng parents mo. Who influenced you to work abroad and how did you get here? Paano ka napunta? Simulan natin dun sa proseso nung pagpunta mo dito. Ikakwento mo from starting sa Pilipinas, paano ka nag-ayos ng papers mo, from the airport, anong nangyari. Ayun. Share mo sa amin, Micah. Well, yun nga kasi kailangan kong dalhin yung pamangking ko. Yung pamangking ko kasi anak ng lokal. So, kailangan ko siyang dalhin dito. Though, Philippine passport siya. So, I came as a tourist. Ako, tsaka yung... Para sa mga audience natin, Micah, ano ba ibig sabihin ng lokal? Yung Emirati, ang tatay niya. Taga UAE. Ang tatay niya, taga UAE. Okay, Oo, Emirati. UAE. Emirati ang tawag sa mga, yung nationalities ng mga lokal dito sa UAE. So, Ayun, and then? Ayun, so tourist lang na dahil may kasama kang bata, madali kaming naka-pass sa immigration kasi ay kompleto naman lahat ng documents na
tinanong, anong gagawin mo doon? Nahatid ko yung pamangkin ko, ganyan. So, wala namang ibang tinanong pa. Yun na, dire-diretso na lang until, yun, nakarating kami dito. Tapos, supposed to be, magstay lang ako dito for 1 month nga. So 1 month lang yung visa mo? Oo, 1 month lang yung visa ko. Tapos, meron akong return ticket. So, ayun nga, sabi lang ng nanay ko, since nandito ka na, ba't hindi mo itry mag-apply? Pag wala, edi umuwi ka. Total, may return ticket ka naman. At syempre, ako naman nandito. Yung time na pag-aayos mo ng mga papeles sa Pilipinas, hindi ka nahirapan? Kasi all available naman, walang struggle, pagkuha ng passport. Kapatid ko kasi yung nag-sponsor, di ba? So wala, passport lang talaga. Ang kinailangan ko lang asikasuhin was the DSWD clearance for my niece. Kasi syempre auntie lang ako, hindi ako yung magulang. So kailangan parang may authorization na yung nanay ay ina-allow talaga yung bata na mag-travel at hindi ko siya child trafficking. Ganon. Ganon. So, yung pag-process mo ng pagpunta dito, pagkuha ng ticket, lahat sagot nila, sagot ng... Oo, wala. Naghintay lang talaga na lang ako sa Pilipinas na kung kailan ko marireceive yung visit visa. And that time, kailangan mo pang i-present yung pinaka-visa paper. Yung kulay pink ba yun? Di ba ngayon, electronic na? Nung time na yung panahon na yun, Micah, marami ba na-upload? Uso ba yung mga upload? Uso ba yung mga nangyayari sa immigration? Hindi kasing tindi ngayon na parang kahit wala na, ultimo diploma hinahanap. Medyo, oo. Pero hindi kasing grabe ngayon. So, again, during that time, napagkuha mo, nung time na yon na kumuha ka na ng passport, may passport ka na, may visa ka na, kasi di ba, syempre, may proseso yan, may time yan. Nung time na aalis ka na, ano yung nafe-feel mo? Excited ka ba during that time? Kasi, syempre, bago sa'yo yung country. First time mong magsasakay ng aeroplano, tama? Or nakasakay ka na before? No. First time ko yun. First time ko. Excited ako, pero at the same time, parang malungkot ako kasi iwanan ko yung tatay ko, yung kapatid ko. Syempre, parang diba? Tapos, yun, parang hindi ko, yung buhay ko sa Pilipinas, parang, kasi nga kasagsagan nga yun late bloomer kasi ako, hindi kasi ako, yung kabataan ko, kumaga teenager years, hindi ako nagtatambay-tambay, inom-inom. Hindi ka magalang babae. Kumbaga, hindi ka lagalag, ganon. Hindi ako tambay, never ako nakatambay kasi nga, nag-aalaga ako ng pamangkin. So, after school, kailangan ko umuwi agad. So, nung nakapagtrabaho na ako, wala na ako inaalaga ang pamangkin. Mas may freedom na ako. Doon lang ako nagkaroon ng chance na tropa-tropa, barkada, inuman. Ganyan. Siyempre, ilang taon lang ako noon, 22 lang ako noon. Diyos ko, batang-bata. So, parang, at the same time, nalulungkot ako. Tapos, yun nga, dahil with the promise na 1 month lang naman, dadaling ko lang yung pamangkin ko. Kaya nag-go ahead ako. Tapos, nung pagdating ko dito, pero wala namang wala akong takot or parang hindi siya ganun ka big deal sa utak ko na parang magka-abroad ako, magta-travel ako. Wala akong ganung outlook or parang pakiramdam nung time. Parang wala, normal lang, maghahatid, gano'n. Hindi ko siya na-realize na ganun pala ka-big deal yung step na tinatake ko na that time na magngibang bansa ka na. Hindi ko siya ganun na-realize. And kasi then, ang sa isip mo nga is magtuturist ka lang. And then after that, uuwi ka. Ewan ko, na-excite ako kasi makikita ko yung pamilya ko, makikita ko yung nanay ko, na matagal ko hindi nakita. But other than that, wala masyado. Tapos, nung pagdating ko dito, di ba, Boy Russell Kaima, alam mo naman, parang wala lang. So, hindi, kasi nasa mindset na ng tao, pag sinabing Dubai, akala kasi nila, Dubai is a country. Dubai is a place in UAE. At ang City. Dubai ay hindi siya capital ng UAE. Ang capital ng UAE, ito fact lang. Ang capital ng UAE is Abu Dhabi. Pag sinabi nila ng Dubai, ay akala nila country 'yon, pero talaga ang country is United Arab Emirates. Siyempre nasa isip mo, ano bang meron sa Dubai? Meron ka na bang idea noon? Anong mangyayari sa Dubai? Wala akong expectations, 'di ba? Wala akong naiisip na akala mo, Dubai ka pupunta. Alam mo na sa isip mo yun na Ras Al Khaimah? Alam ko na Ras Al Khaimah. Pero wala akong expectations. Alam ko lang share. Expectations? Oo, to, parang kumaga Middle East, ganun. So ngayon, nung pagdating ko dito, edi Ras Al Khaimah, no? So,
Dubai Airport, nag-land, nandun buong pamilya. Kuya ko, 2 kotse kami, kuya ko, ganyan, yung asawa ng ate ko, ganyan. Pick up kami, and it's 1 hour drive to Ras Al Khaimah. And then, pagdating doon sa bahay namin, I don't know, boy, kung alam mo yung, Sanakil, yung backside ng Alansari. Oo. Yun. Alam mo yun. Parang, yung parang sa Pier Mall? Hindi. Di ba alam mo yung Sanakil? Merong yung Rock Bank, tapos kaharap niya Alansari. Tapos yung parang area na parang hindi masyado maganda. Parang maraming yung parang squatters area. Oo, gano'n. So sa likuran noon, dun yung bahay namin. Para siyang isang villa. Tawag dun? Hindi villa. Alam mo yung katulad sa Pilipinas sa tenement, parang gano'n, yung may gate, tapos mga maliliit na bahay lang. Sa gano'n kami nakatira. So parang sa isip ko, hello, ito na yun? Ito na yung abroad? Parang hindi man ako na-wow, parang ganun. So parang, hindi ako na-amaze, ganun. Tapos siguro ang something nyo lang sa akin, sa lugar hindi talaga ako na-wow. Hindi ako, wow, ang ganda ka, nasa ibang bansa na kasi ako. hindi ka nasa city. Nasa province ka. Yes. So ang talagang lang sa akin na parang okay, nasa ibang bansa na ako is the people, of course, sa Ras Al Khaimah. Marami kang makikita na mga naka-pandura, naka-abaya. Tapos akala ko pa dati, yung mga babae na naka-abaya, bawal mong tignan. Akala ko bawal mo silang tignan. So hindi talaga ako tumitingin sa kanila. Tapos yun, ganun lang. October, nung pumunta ako dito. So medyo okay na yung mainit, weather. Mainit nung time na yon? Hindi, medyo Summer parang yun, ganito diba? na. Oo, October, parang ganito. Parang okay na. Pwede ka nang lumabas, mag-beach, ganun. Yun lang. Yun ang experience ko. Okay. Diba, ang sabi nga nila, ang Dubai is land of opportunity. Which is napunta ka ng Ras Al Khaimah. Maraming opportunity dito sa UAE. Marami kang trabaho na pwedeng mahanap. So that time, sige, pag-usapan na natin ngayon yung unang trabaho mo sa UAE or sa Ras Al Khaimah. To be exact. So, ikwento mo sa amin, i-share mo sa amin. Oo, ang unang trabaho ko was a receptionist, taga-timpla ng kape. So, pwede namang sabihin kung ano yung nature ng business, pero wag mo na lang sabihin yung company. And then, group of company siya eh. Okay lang naman. Group of company siya. Meron siyang real estate, may construction, may production sila ng paints, merong heavy machinery. So, siya, group of companies, parang total of like 17 companies. Ang hawak ng company na yun. Tapos, nandun ako sa head office. So, yung boss ko, yung CEO... Wait, paano ka muna nakapasok doon? Anong nangyari? Reference or referral, ganon? Kaibigan ni Mama, yung anak niya, dating secretary doon. So, doon ako parang sinabi lang na ganon, na naghahanap ng trabaho, ganon. Tapos, in-interview ako. Pag-interview sa akin, lang din, swerte, kasi wala naman akong background sa office. Kasi di ba sa mall ako nagtatrabaho. Sa sales, okay. Kumbaga kahera ako sa mall, sa mga boutique, sa damit, ganun. Tapos pagdating ko dito, wala rin namang relation yung tinapos ko sa yung degree sa work ko doon. mo. Kasi HRM ako eh. So ngayon, pag ko doon, wala. Lang talaga, swerte at saka mabait yung naging yung boss ko. Nabigyan ako ng opportunity to work in an office. Though, pa lang ngayon, receptionist. Tapos, sinabihan na niya ako na eventually, gagawin niya akong secretary. Kung makikita niya potential ng growth, gano'n. So, gano'n. Yun ang simula ko, taga-timpla ng kape. Ilang years ka nag-work doon sa company na yun? I ended up working with the same boss for 10 years. Oh, bago ka nalipat sa automotive? Yes. Ay, grabe yun yes. So, pero within ang kagandahan, within the organization, ang dami ko naging growth. So, therefore... So, iba't iba naging mo doon. Hindi ka nag-focus sa secretary as a receptionist. Parang, yung pagpapatakbo na ng office. Yes. Kumbaga, nagsimula kasi ako, di ba, receptionist. So, pa yun, may isa pang receptionist. So, parang receptionist ka lang salingket-ket ka pang receptionist. Alam mo yun? Kasi meron talagang parang reliever ka lang. Parang reliever, oo, ganon. Parang ganon. So,
after mga hindi ko na maalala, a year or something, parang nag-resign yung secretary. So, naging secretary ako. Tapos hanggang sa naging, naging from secretary, naging personal assistant. So, medyo nag-iba yung mga responsibilities kasi kahit yung mga personal things na nung boss ko is ako na yung nag-handle. Like, pag-enroll ng mga anak niya sa school, pagtatabi ng mga wedding certificate nila, yung mga birth certificate ng mga yung mga important papers, pinapahawak na sa'yo. Yes, yung niya, bank statements, yung credit cards, babayaran, titignan kung ano yung gasto sa company, kung ano yung hindi. So, medyo mas naging, mas naging yun personal ang trabaho ko sa kanya. And then after that, nag-separate kami doon kasi sa group na yon, nagtayo siya ng sarili niyang group of companies. So, kinuha ka niya? Hindi pa. Kasi I had to stay behind para tulungan yung previous company namin at the time na makapag-settle down. Siyempre, yung mga documentations and all, siyempre, kailangan may maiwan na isa na alam yung in and outs ng company para kung ano process, para maging smooth yung transition na pag-exit. Operation ba? Yung operation ng company, okay? Na sino yung nito, nasa mga documents, ganyan. So, after like 3-4 months, then nag-join back ako doon sa dati kong amo. So, syempre, nung nag-exit na siya doon sa company, kailangan niya ng secretary. So, may secretary. So, hindi ako pwede mag-secretary. Kaya, ang naging position ko was sales and marketing executive. So, ang handle ko naman was, meron kasi siyang isang golf course sa Ras Al Khaimah, sa Tower Deeds. Merong restaurant, may coffee shop, and may bar. Sports bar. So, ang trabaho ko was to visit companies para i-introduce yung facility yung company namin. Nyo? Oo. Oo, makakuha ng client. Yes, na kung meron silang, for example, annual events, kung meron silang mga corporate or business meetings or team building, mga ganon. So, pwede nilang gawin dun sa venue. At the same time, I was handling the marketing, which means yung mga promotions like teacher's night or hoteliers night, kung ano yung mga promotion. So, ininano ko dun yung Filipino night, na which is, kasi doon meron silang license for pork. So, alam mo naman dito, kailangan ng license for that. So, inano ko yung Filipino night na parang bundle siya na crispy pata, tapos may beer, tapos may karaoke. So, parang every Thursday ata siya. So, medyo, pumatok naman ng konti. Oo. Tapos, Nung nag-start ka doon sa company, so tanungin muna natin, magkano yung salary mo? Kasi natanong ko din yan sa previous interview ko sa isa nating kaibigan na si Liv. Si Liv, di ba nagtrabaho siya sa Doha? Magkano lang yung sahod niya? Nag-start siya ng 2.5. Sabi ko sa kanya before, nag-start ako ng 1.4. Ikaw ba, nung nagsisimula ka, magkano yung starting salary? Actually, for that position, swerte na ako nun. Kasi malaki na, 1,870. Receptionist lang ako nun. Malaki na yung 1,870 sa UAE? Back, 2012. So, malaki na yun? Parang hindi naman. Hindi, I mean, 2012, 1,870, receptionist ka lang. Ngayon nga, may mga receptionist, di ba, 2,000. Ngayon na sa panahon na ngayon, ang mahal-mahal. So, nag-start ka talaga ng 1,800 something, ganun. So, okay naman. Okay, so naandun ka na nga, naging sales and marketing ka na, so ganun. Sa panahon na in-stay mo dun sa company na yon, sabi mo nga 10 years, hindi ka ba nagbalak na nasasawa na ako dito sa trabaho ko? Gusto ko mag-explore, mag-apply naman sa iba or ibang company, ganun. Well, see, in between the 10 years, of course, may ganong feelings. Pero kasi nga, ang nangyari is within the company, within the organization, I was growing. So, from sales and marketing, executive. Ano pa yun, boy? Kami ang nagdala dito kay Donekla. If you remember that, nag-show sila doon. It was a big show. Considering Ras Al Khaimah don't usually have this kind of, events na mga artista or... Tsaka, bigyan din natin ng konting knowledge kasi, di ba yung Ras Al Khaimah nga is a province. So, hindi ganun ka-open kagaya ng ibang Emirates ng UAE. Di ba? So, ganun. Kaya parang somehow big deal yung nadala mo yun doon, merong performance. So it was a fun event. So anyway, from sales and marketing executive, yung ng boss ko is nag-resign, yung secretary. So he told me, okay, Micah, it's time to go back.
balik ka na sa pagiging secretary. So, sabi ko, okay. So, naging secretary ako, naging admin, naging marketing, hanggang sa pinag-aral nila ako ng digital marketing, naging HR, ako yung nag-handle ng mga leaves, ng mga pasahod, ng mga yung mga kailangan ng mga employees, mga grievances, yan yung mga yung mga kailangan nilang support. So, what I'm trying to say is, kaya hindi ko naisip talaga. Well, naiisip ko siya, pero hindi ako ganun ka-eager na maghanap ng ibang trabaho that time. Kasi nga, within the company, nag-grow ako. Ang dami kong hinawakan. At nag-e-enjoy ka. Oo. Kasi hindi ka naman tatagal sa isang company na ganun katagal kung hindi ka nag-e-enjoy. Kasi valued ka. Kasi yung boss ko talaga isa sa pinakamabait na boss na nakilala ko. Walang kaplastikan. Parang naging tatay ko na nga siya. At saka yung mga anak niya, parang naging mga kapatid ko na. Naging tropa mo na. Oo. Oo, parang ang tingin talaga nila sa akin, ako yung panganay nilang anak, ganun. So, nagkaroon ka rin kasi ng na-value yung effort kasi alam mo yung pag wala siya, kasi ang nangyayari, parang 2 weeks nandito siya, then 1 month travel siya na Jordan, ganun. Oh. So, pag wala siya, ako talaga so, Jordanian yung nationality ng boss mo? Jordanian siya na Christian. So, ako talaga yung responsable kapag wala siya. Yung, alam mo so, yun ay iiwan yung responsibility. So, I take the decisions, I take the actions, kung ano yung kailangan, kung may on the spot, lalo na kung hindi naman siya available. Pero syempre, kapag mga big decisions, si boss na. Otherwise, alam mo yung kind of respect and value na meron kang bosses. You know, I had the privilege to manage the team, parang ganun. So, talagang nahon din not only your alam mo yun, yung hindi lang yung professional skills mo, pero yung personality mo, yung leadership skills mo, kasi you take responsibility of the people, kasi syempre yung mga nandun, kabuhayan nila yun eh. So hindi lang siya basta na sige, bahala na kayo, gawin nyo kung anong gusto nyo. So yun, so masaya naman hanggang sa yun na, nung finally, nung feeling ko I reached the really top ceiling na talaga nang pwede kong mag-gain dun sa company. That's when I kind of considered looking for another job. At may kwento ka dyan kung paano nakuha. Oo. Hindi, eto, bago ka nakapag-decide na gusto mo nang umalis dun sa company, syempre ang hirap noon. 10 years yung relationship nyo ng boss mo, na pagiging boss mo siya, a friend, a tatay. Sabi mo nga, naging father figure mo na siya. So, siyempre sa pakiramdam, ang hirap noon. Paano ka magpapaalam na, boss, kailangan ko nang mag-resign kasi kailangan kong mag-apply sa ibang opportunity. Paano mo ginawa yon? Paano ka nagpaalam dun sa amo mo? Well, surprisingly, it was an easy conversation. Kasi, dahil nga parang tatay ko na siya, he knew that I have to move on. Kailangan ko nang mag-step out of my comfort zone. Even, like, he was wishing me na it's time for you na mag-grow ka, try mo naman sa labas. Diba? Ganun. Hindi dahil sa ayaw niya, ha? May naging problema ba yung company? May naging problema hindi, sa... Siyempre, di ba? Oo. Hindi na siya kumikita or whatever. May ganun bang point? May mga months na ganun. Oo, may mga period na ganun. Tapos, alam mo yung makakabawi, tapos wala. Tapos, minsan, hindi kami sumasahod ng ilang buwan. Mga 4-5 months, hindi kami sumasahod, ang dami nag-resign and all that. So, may mga ganong period, pero okay naman na nare-recover naman. Talagang loyalty lang yung meron kami na despite na gano'n na yung nangyari, we stayed. Pinili niyo mag-stay, okay. So, ayun. So, nagpaalam ka, sabi mo nga smooth lang yung pagpaalam, gano'n, pinayagan ka, gano'n. So, ano yung kwento doon? Nung may offer letter na akong hawak, sinabi ko sa kanya, sabi ko, I get an offer. At that time, hindi ka pa nagre-resign? Hindi pa. Hindi pa rin ako decided kung magre-resign ako. Actually. So, ako sa kanya na, I get an offer, ganyan. Ganito yung, yung package, ganyan. Ang conversation namin was more on asking for advice. I was like, this is the offer, this is the position, I will be relocated to Dubai. What do you think? It's not like, okay lang ba magre-resign na ako? No. It's more on, what do you think? Tanggapin ko ba or hindi? So, hindi siya parang, boss, magre-resign na ako kasi ito na, may trabaho na ako. Tinatanong ko siya. Kaya parang tatay ko siya eh. So, yun, sabi niya, it will be stupid
na hindi mo tanggapin yan. Kasi, it's a good company, lalala. Ganun. So, meron lang siya mga konting advices like, being in Ras Al Khaimah for 10 years, life in Dubai magbabago. will be very different. Doon, hassle and bustle, and talagang lahat may schedule, may timeline, may ganun. So, which is very true. Talaga namang nakaka-stress dito. Very challenging. Diba? Challenging. Kahit ako din naman easy lang eh. Diba? Yeah, from different location like different Emirates na bigla kang mag-work sa Dubai. Alam mo naman fast-paced ang buhay sa Dubai. Napakabilis. At ang Dubai ay maraming ino-offer. Diba? So, magastos, diba? Oo. So, yun na nga. So, pupunta tayo dyan sa part na yan, Micah. So, ngayon, i-flash na natin ang ating another questions. Ito na, yung pagpunta mo ng Dubai. Pag-ship mo ng location from Ras Al Khaimah to Dubai. In terms of house accommodation, do you have any struggle? Ayan. Alam mo, well, I was lucky. I feel like everything happened for a reason, in the right time. Ganon. Kasi talagang ang smooth. To be honest, ang smooth nung transition ko. Yung nangyari, I get the offer. Una, nireject ko pa. Kasi nga, parang ang baba ng offer. For me, I was thinking like, i-move ko yung buong buhay ko. Diyos ko, 10 years ako sa Ras Al Khaimah. I-move ko sa Dubai, ganyan. So, hanggang eventually, okay, last done, I accept it. It's okay. Nahanap ko tong bahay ko. Sa Facebook. So, nagtatingin ako, I had no idea about Dubai. Hindi ko alam kung nasa ng Deira, nasa ng Jumeirah, nasa ng airport, nasa ng Muraqabat. Wala akong idea. Although gumagala ka naman, Oo, diba? Pero pupunta ka lang dito, tapos uuwi ng Ras Al Khaimah, diba? Talagang as in, hindi ko siya sa utak ko yung mapa ng Dubai na nasaan yung Jebel Ali, nasaan yung, hindi ko alam, as in zero, wala akong idea. Okay. So, before tayo pumunta dyan, Micah, wait lang. Naranasan mo ba dun sa bahay ng parents mo? Diba sabi mo, nire-rent yung parents mo na bahay nila. Kayo lang talaga yung nakatira. Wala kayong ibang kasama na hindi nyo relatives or whatever. Family lang talaga yung bahay na yon. Family. Ever since nung nagpunta kami dito, ganun na talaga. Kami lang, nakabila kami. So now, ano yung setup ng bahay? Di ba, dumating ka, ano setup? Bed, para ba siyang double deck, ganon? O talaga may sarili kayong room? Oo, sa Ras Al Khaimah nyo before? Ay, hindi. Para siyang studio. Isa siyang maliit na studio. Na, ayun, may bed, tapos may sala. Na, ano yung room? O magkakatabi na siya? Pati sala kasama na dun sa sa bahay? Oo, isa na siyang maliit lang siya eh. Ilan kayo nakatira doon? Doon kasi siya parang, tagi-isa naming studio. So, isa ako, mama ko, at saka yung ate ko. Kasi isang studio. Separate kayo ng Isang malaking bahay siya na separate. Okay. Parang kami nasa isang compound na kanya-kanya ng studio. Parang gano'n. Pero ibig sabihin, Micah, hindi mo naranasang matulog sa double deck, mga gano'n? Which is naranasan ko sa UAE, sa Doha, at saka dito sa UAE. So, napaka-komportable talaga, yung walang surot, walang gano'n. Di ba? Wala. I was lucky hindi mo siya naranasan? Hindi ko siya na-experience. So, siguro talagang komportable. Maximum na parang masasabi mong partition ko was yung isang room, naka-isang villa kami, isang room, hati kami ng ate ko. So, naglagay lang kami ng parang harang. Yun lang. Diba, ate ko naman partition, ganun. Oo. Yun lang. Okay. Pero, swerte mo. Oo. Swerte mo, di ba? Oo. Ayan, hindi, pero meron kang pasas. Nung unang lapag ko dito, kasi parang sa sofa muna ako matutulog. Kasi syempre, wala pa naman akong bed. Wala pa, change. Pero bahay namin yun. Kumbaga nandun yung mama ko nga yun. Tapos yun lang, nung first night na natulog ako sa sofa, parang ako sa sarili ko na ba't ako nandito? Syempre nga, sa Pilipinas, parang okay naman, may buhay naman. Gano'n. So yun. Nung time na yon na nasa Ras Al Khaimah, di ba sayo mo 10 years ka. So, dumating yung point na kailangan mong humiwalay ng bahay. Ginawa mo ba yon o magkakasama pa rin kayo before? Oo. Eventually na, kasi nung pre- and post-pandemic, isa-isa nang nag-uwian yung family ko. So, bago pa nag-pandemic, yung kuya ko,
talaga silang umuwi ng Pilipinas kasi may mga anak sila eh. So, Mm-mm. concern nila was education kasi mahal yung pagpapaaral dito, di ba? So, may dalawa silang anak. Tapos, yung ate ko, ganun din, umuwi din nung kasi nga may anak din siya, dalawa din. So, hanggang sa eventually, pati yung mama ko, umuwi na rin. So, nung parang ang natira lang dito was nanay ko, yung bunso kong kapatid at saka ako, doon na ako humiwalay kasi nag-rent na ako ng studio na mas malapit doon sa trabaho ko kasi sa Jazeera ako eh. It's like 30 minutes away from our house. So, I moved somewhere na mas malapit, which is like 10 minutes, less than 10 minutes by drive. Tapos sila mama ko naiwan sa city. So, yun yung first na separation namin na nagkaroon ako ng sarili kong place. Okay. So, ayun, nag-move ka na from Ras Al Khaimah to Dubai. Ayan. Syempre, pag-usapan natin dito. Pag-usapan natin, syempre, yung mga iba nating viewers natin dito sa live natin sa Facebook, hindi nila alam magkano ba ang renta ng bahay dito sa UAE. Diba? Alam mo, boy, pag naiisip ko yung amount ng renta dito, parang feeling ko, kung sa Pilipinas yun, kaya mo nang mag-rent na isang villa, isang bahay, apartment na malaki. Or pwede ka nang magpagawa ng mansyon. Oo, ang bahay. Sa ilang kung itinagal-tagal mo dito sa UAE, di ba? Oo. So, nung nag-move ako dito, sa bahay ko ngayon, it's a studio, na wala namang separate kitchen. May kitchen siya, pero hindi naman separate. So, okay naman, spacious naman siya, maganda naman yung space, and the only thing is, it's near by the office. Na hindi ko kailangan mag-drive, hindi ko kailangan mag-gasolina, mag-salik, mag-parking, and all that. So, to move in, I had to pay, should I say in peso or dirhams? Pwede mo naman sabihin in dirhams. Yeah, or in peso. I had to pay around 15. 15,000? 15,000? Oo. Pag-transfer pa lang yan, ha? Pag-transfer pa lang. Oo, makapasok pa dito sa bahay. Kasi magbabayad ka ng 3 months advance, magbabayad ka ng commission nila, 1,000 dirhams, magbabayad ka ng deposit sa DEWA, like 1,000 dirhams, magbabayad Hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng DEWA. Ano ba yung DEWA? Yung kuryente dito, Meralco. Ganon. Para makabitan ka ng linya. Kuryente at saka yung tubig. Diba? Yun yung DEWA. Kasi dito, kung saan ako nakatira, ang tawag, Sewa. Kasi Sharjah. Doon, DEWA, kasi Dubai. Yes. So, yun yung connection fee. Tapos, kailangan mo magbayad ng 1,000 deposit para makabitan ka. Then, yung tenancy contract, municipality contract, which is the Ejari, bayad ka naman ng 350 ata yun. Tapos, plus yung real estate, may commission sila, gano'n. Tapos, yun nga. So, overall, bigyan mo lang kami ng estimate. Magkano siya nag-range? 13,000 yung binayad ko. And 13,000 po in peso, magkano yun? In dirham? So, parang nasa 150,000 pesos. Bago ka makakuha ng sarili mong flat. Tama? Oo. Yun, ganun ang renta dito sa Diba? Grabe. Sa UAE or sa Dubai. Kaya pa. And then, now, ang rent ko is 33,000 dirhams yearly. Nagbabago kasi, di ba? Kahit kami dito sa Sharjah, nagbabago din eh. Nagbabago yung renta pag nire-renew. So, ang kagandahan lang din kasi, ang kagandahan lang kasi, si Maika, may sarili siyang flat. So, kahit anong gusto niyang gawin, pwede niyang gawin dyan. Kasi kami, nakasharing kami sa family. Although meron kaming sariling toilet, napaka-comfortable na nun. Ibang-iba talaga pag meron kang sarili. Kaso nga lang, ako, personally, pinipili ko yung sharing kasi syempre ako, single naman ako, hindi ko pa kaya. Hindi ko pa kayang mag-rent ng isang place para lang sa akin. So, at saka kasi, di ba, kukuha ka ng mga appliances. Syempre, ng ref, ng kalan, ng lahat ng kailangan mo. Ikaw ang lahat ang gagastos doon. So, ako mas pinipili ko ng mag-sharing na lang para iwas din ang sakit ng ulo. Kasi si Maika, sanay na kasi siya na ganun yung life niya sa Ras Al Khaimah before. So, komportable siya sa ganung setup. Kaya, in-adapt niya nung lumipat siya ng UAE. Kasi ayaw niya, iba-iba kasi personality ng tao. Hindi natin, ako kagaya ko, okay lang sa akin na may kasama akong ibang, kahit hindi ko kakilala, ibang, pero mga Pilipino din naman. Si Maika kasi parang gusto niya na mas komportable siya na siya lang. Yun yung personality niya.
Although Actually, meron naman din you're siya right. nagiging ka-roommate before na Oo. lumipad short na time na. Months Mm. lang. Oo. Shoutout kay Rose. Wow. kay Rose na isa na Shoutout siyang isang flight flight attendant sa Doha Ay, Airways, para Doha, naman yan, Qatar budulin mo rin yan. Airways. Oo. Next Oo. interview. So, Ang problema kasi, ang problema kasi kay Rose, hindi natin siya mahagilap kung anong schedule niya. Pabago-bago kasi yung schedule niya. Kaya, let's see. Soon, sana ma-invite natin si Rose na mag-share ng kanyang experience as an OFW and also as a flight attendant, di ba? Punta ka na ng Dubai, wala kang naging struggle sa accommodation mo or sa bahay mo. Ang struggle mo lang is sa paghahanap ng bahay. Diba? Actually, that was also easy. Nakita ko lang dito sa Facebook, in-inquire ko, pinuntahan ko, tinignan ko, tapos nilakad ko from here to office kung gaano kalayo. The moment na nakita ko tong studio na to, gusto ko na siya. Kasi, as you can see, maliwanag. May balcony, tapos maliwanag. So, nagustuhan ko siya agad. Yun. At saka, guys, napakalapit lang niya sa office. Naglalakad lang siya. Ilang minutes bago ka makarating sa office. Siya ay nakahilata na sa bahay, ganon. Oo. Habang ako'y pauwi. Nakapagugos na ako ng pinggan, nakapag-workout na ako. Si Gino nasa kalsada pa. Nasa traffic, nag-drive pa uwi. Oo, nasa traffic pa. Ayun. Ko. So, next question tayo. Ayan. Next question is, what changed in your life when you started working abroad as an OFW? Ayan. Parang magandang topic ito. Mga 100 questions ba to? Hindi. Madami at malaki. Alam mo, ako super thankful and blessed and grateful sa lahat ng natatamasa ko ngayon. At ito ay all thanks to being an OFW. Hindi man lahat ng mga kababayan natin is nagiging swerte. Nagiging tagumpay. Thanks God, oo. Isa ako dun sa mga sinuwerte na talagang nabago yung buhay. Kasi, alam mo ang hirap ng buhay namin dati boy, nung kabataan namin, kami yung tipo talagang mag-aalmusal tapos hindi mo alam kung may tanghalian kayo. Or magigising ka, hindi mo alam kung mayroon kayong aalmusalin. As in, yung typical na mahirap. Mahirap talagang as in mahirap. Dumating kami sa point na... Take note guys, si Micah kasi, nakatira siya sa Manila. As in Manila, tagasan ka nga sa Pilipinas, Mike? Sa Pandacan. Sa Pandacan. Sa Manila talaga siya. Oo. Ako naman, laking province ako, taga Laguna ako, taga Calamba ako. Si Micah talaga, as in, nagkaroon na ng World War II. Kasi mostly, di ba, gano'n? Laging balita. Laging laman sila ng balita. Manila lagi ang laman ng balita. Sa Manila so, kami doon siya lumaki. Kami, yung meron sa aming malapit sa Riles, mga gano'n. So, hindi siya conservative na neighborhood. Medyo aggressive ang mga tao. Di ba, may mga drugista, mga gano'n. Iba't ibang klase ng tao. Oo. Yun may mga mababait, may mga hindi. Yun ang environment ko growing up. So, ngayon, kung saan ako nakarating, alam mo yung parang na-amaze lang ako sa mga blessings ni God, sa mga opportunities na ko. Kasi kung nasan ako ngayon, marami pa akong kakaining bigas. Pero kung nasan ako ngayon, ang layo na dun sa pinanggalingan ko. At kahit ako hindi ko in-expect sa sarili ko na ma-achieve ko tong ganito. Na alam mo yun, nakakain mo na yung gusto mo. May itlog na noodles. Wow. Hindi na lang At saka take note guys take note. Si Micah is a traveler. So nakakapag-travel na siya around the world. Yan ang ano niya. Around the world. Ayan. Nakapag-travel na. Nakapag-travel. May investment somehow. Pero usog. So, ayun. Ang daming nagbago. Sobrang dami. At saka, yun lang. Sobrang blessed. Sobrang blessed, sobrang grateful. Hindi ko alam kung paano siya nangyari. Sabi ko nga, ang buhay ko ay isang... Naku, nabibigay ko na dito yung mga para sa podcast ko Mga linya ko sa podcast. Mga word of wisdom. Ayan. Ang buhay ko ay isang parang mga tao. Binuo siya ng mga tao na binibigay sa akin on a certain period of my time para ma-surpass ko lang yung stage na yun. So, for example, like, nung bata ako,
let's say, nung grade 6 ako, siguro, nung namburaot ako dun sa tropa ng tatay ko na, Kuya, pa 5. Siguro kung hindi ako nabigyan ng 5 nun, siguro hindi ako nakapasok sa school, siguro hindi na ako nagpatuloy ng pag-aaral, 'di ba? Tapos Ang tawag dyan, Maika, ang tawag dyan is diskarte. Kailangan sa buhay marunong kang dumiskarte. Oo, somehow. Di ba? Kasi yung may mga binibigay talagang tao sa buhay mo, feeling ko ganun, na parang para malagpasan ko lang yung stage na yon. Like yung amo ko na dumating ako dito na wala naman akong experience sa corporate, pero binigyan ako ng chance, di ba? Like nung ikaw, nung nakita ko yung post mo, na nagkataon, di ba? Na kailangan ng tapos tao sa company. Laging merong binibigay sa akin para malagpasan ko lang yung stage na yun, para marating ko to. Laging meron. Yun lang yung realization ko sa buhay. At dahil dyan, kailangan ka nang biglang palakpakan. Diba? Ayan, ang galing. Diba? Ayan. So, talagang napaka-bless. Maraming magbabago sa buhay. Basta kailangan marunong ka lang magtiyaga. Kailangan mong trabahuhin ang mga lahat ng bagay na kailangan trabahuhin. At syempre, kailangan, ang importante is kailangan marunong kang makisama. Yun lang talaga. Diba? Yun ang mga 3 points. Oo. Yeah, para magtagumpay. Keep on learning. Yun, isa rin yun. Kasi talagang hindi ka lang pwedeng ma-stuck lang sa isang sa isang kunyari isang skills. Kailangan i-explore mo. Pag-aralin mo kahit hindi mo linya, aralin mo. Oo, kasi if you notice, 'di ba dun sa story ko na ang dami kong tinalo na positions. Saka wag tayong yung mindset na lang, di ba? May mindset tayo mga Pilipino na, galawang minimum lang. Wag ganoon. Kasi sakupin mo yung kaya mong sakupin. Kasi ang bayad sa'yo doon is yung knowledge na magiging mo. You're having a free training ng actual practical training na ma-apply mo. So, imagine kung hindi ko green-up lahat yung mga kung ano man yun. Ngayon, nung nalipat ako dito sa company natin, hindi ko kayang i-deliver dun sa dati kong amo sa sales kung ano yung mga kaya ko na i-deliver ko sa kanya. Kasi, kumbaga na-i-deliver ko sa kanya kasi nga, inexperience ko. Sinakop ko yung trabaho na yun sa previous company ko. Imagine kung hindi ako nagpresenta dun sa previous company ko na mag-marketing. Ngayon, hindi ako mapupunta sa position ko. 'Di ba? So, keep learning. Huwag tayong, yung mindset na galawang minimum lang. Kailangan lahat ng pwede mong aralin, lahat ng pwede mong sakupin mo. Para meron kang ibubuga, pati yung opportunity na ibibigay sa'yo na ito na, opportunity mo na, wala kang skills. Anong gagawin mo? Wala nagpasa yung opportunity. Pag inoperan ka, i-gram mo agad. Oo, tas mag-ano ka, pakitanggilas ka, bida-bida ka, dapat ganun. Oo, ganun. Kailangan bibo ka. Total, bida-bida ka naman. Todo mo na. Todo mo na. Tsaka guys, another fact again. Ako, graduate ako ng IT. Si Maika graduate ng HRM, pero nasan kami ngayon? Nasa field kami ng marketing. 'Di ba? Hindi kailangan graduate ako ng IT, kailangan sa IT ako mapunta. Kailangan graduate ako ng HRM, kailangan nagtatrabaho ako sa cruise, nagtatrabaho ako sa hotel. Kailangan ganyan, hindi. Pag pumunta ka sa ibang bansa, minsan talaga hindi mo na magagamit yung pinag-aralan mo. Tama, Maika? Tama. Diba? Pero ano rin kumbaga, that being said, in connection din siya na parang dito, equal opportunities. Oo. Basta't kaya mong i-deliver, basta't kaya mong panindigan o ibigay yung trabaho, meron kang chance. At saka lahat ng bagay na pag-aaralan. Yun lang lahat ng pag-aaralan. Kung talagang kaya mo sa sarili mo na confident ka na kaya mo, kailangan ko maging PA, personal assistant, kaya kong gawin 'yan. Mapapabilib ko yung boss ko dyan. So, grab it. Pakita mo. Bida-bida ka. Magpakita ng boss mo. Kabibo ka. Oo. Huwag ka pakinatoob. Kasi tayo mga Pilipino, madiskarte naman tayo. Makaka-adapt at makaka-adapt tayo. Go. Pag sinabi sa'yo, kaya mo ba to? Kaya ko po. Okay, go. Ganon siya. Ganon. Okay. So, next question. What are your never forgotten experiences being OFW? Ayan. Never forgotten experiences being an OFW. Ayan, ano yung meron ka ba? Meron ka bang never forgotten experience? Lahat ang dami. Yung buong journey ko. Again, yung buong journey na pagka nilulook back ko lang kung nasan lang ako dati. Ano lang ba ako? Wala lang naman ako. Alam mo yun, parang yun. Yung never forgotten ko, yung buong journey ko
hanggang sa ako nasan ako ngayon, parang na-amaze lang ako. Yun, yung buong journey na being an OFW. Yun ang never ko itong makakalimutan. Lahat ng na-experience ko ngayon. Okay. Alright, so move on to our next question. What are the advantage and disadvantage of being OFW? Marami. So, dun sa advantages, of course, you're able to earn a better, income. Tapos, pwede ka makapag-ipon, pwede ka mag-save, pwede ka ng investment, makabili ng bahay, magawa yung mga gusto mong gawin sa buhay, or dun sa may mga sinusuportahan, makapag-provide sa family nila and all that. Ang disadvantage is, of course, yung being far from your family. Now, sa akin, feeling ko, ang disadvantage is, alam mo yung umalis ako ng 13 years ago. Minsan, pag nagbabakasyon ako sa Pilipinas, alam mo yung hindi ko na alam yung sistema. Oo. I'm a stranger. Ang dami nagbago. Oo, na minsan, mo siya, yung parang, for example, yung mga high school friends mo, sila in touch pa rin sila, kasi lagi sila nakikita, di ba? Ikaw, wala na, stranger ka na sa kanila. Pagka wala na yung mga friends mo, wala na yung mga banding nyo ng kung sino man, ng mga pinsan mo, mga kapag-anak mo, wala na ng mga childhood friends mo, wala na yung banding nyo. At saka magugul ka na lang, Micah. Ikaw ang fresh mo pa, pero sila, grabe, iba na yung itsura nila. Iba ang hangin sa abroad, ano? Oo, ganon. Kasi syempre, nakaka-stress naman kasi sa Pilipinas, di ba? Oo, sa dami na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kami hindi naman talaga namin na pinili na mag-abroad din. Siyempre depende yan sa tao. Kasi kailangan namin mag-step up para magtrabaho sa ibang bansa kasi meron kami pangangailangan na kailangan namin i-provide. Hindi lang para sa sarili namin, kundi para sa family namin. Sa case ni Micah, as tourist lang siya, biglang, okay, ito na ako. So, bakit? Kaya ka naging OFW. Try ko kayang magtrabaho dito. Ganon. So, ganon. Ganon ang natin. Tsaka, advantage din, i-add ko na lang din as a advantage of being an OFW. Aside sa nakakapag-ipon ka, nabibili mo yung mga bagay na gusto mo. Yes. Siyempre, deserve na ba natin yung pinagtrabahuhan natin is makabili tayo ng mga gusto natin, mga pagkain na gusto natin kainin, kahit once a month lang yan. Makapag shopping, or makabili ng bagong unit ng iPhone, na gano'n, di ba? Wow. Deserve natin yan. May iPhone pero walang ipon. Yan. Kasi ako naman, alam mo naman, hindi naman ako materialist, di ba? Ako more on nagagawa natin yung gusto nating gawin. Money is a tool to become free. Kasi you can be in any situation na ayaw mo or gusto mo using money. Di ba? If for example, I don't know, you can travel, di ba? Pwede kang minsan talaga mas may boses ka kasi pag alam mong meron kang ibubuga. Yun yung nagagawa din nung, alam mo yun, being OFW, tapos nakapag-save ka ng money. At syempre, tamang diskarte lang din ang kailangang gamitin dyan. Kailangan, hindi ka gastos. Oo. Once in a month, pwede naman. Kung anong gusto mong bilhin or whatever. Pero, in the end kasi, syempre, hindi naman, ang UAE kasi, or ang United Arab Emirates, hindi siya kagaya ng ibang country na pwede kayong maging permanent residents. Tama? Oh. In the end of the day, lang tayo, immigrant lang tayo dito. Yes. Uuwi pa rin tayo sa ating bansang sinilangan. Or else, pupunta ka ng ibang country na pwedeng mag-permanent residency at doon ka na magstay the rest of your life. Diba? Yeah, but not in the UAE. But not in the UAE. Pero, sabi nga nila, ang UAE ay land of opportunity. Kaya kung nagbabala ka na pumunta rito, why not? Try mo. Diba? And then, the rest is history kung ano man mangyayari sa'yo dito. So, nasa kapalaran mo yan. At sa tamang diskarte. Oo. Paghandaan mo lang kung so, nasa last part na tayo ng ating interview, Micah. So, last question is... question na to.
What is your advice to those kababayans who want to work abroad or become an OFW? Ayan. Okay. Ako, huwag kayong mag-abroad. Bakit? Nakakasira ng pamilya. Hindi. Pero seryoso ako, doon sa mga sa mga kasal na, especially may mga anak na, huwag na kayo Yung may mag-abroad. family na sa Pilipinas. Yung may family na. Kasi nakakasira talaga ng pamilya to. I swear. And I understand why. Nakikita natin, 'di ba tayong nandito? Malungkot, nakakapagod. Nakakapagod yung araw-araw yun ang routine mo. Gigising ka ng alas 7, papasok ka ng alas 8, uupo ka sa same spot na same office or pupunta ka sa same na workplace mo. Kakain ka ng lunch break ng same time. Uwi. Alam mo yung same routine. So, hindi mo sisisihin ko sila. Yung mga nagloloko. Oo. So, yun yung number one. Promise. Number one advice ko is, kung kayo ay pamilyado, at hanggat maaari, pagtulungan nyo na lang mag-asawa na maitaguyod yung pamilya nyo dyan sa Pilipinas. Kasi dito, meron talagang malaking chance na masira yung pamilya. And maraming tukso? Ibig mong sabihin? Maraming tukso, boy. Alam natin yan. Ganon. So, but if you are like us, young professionals who are aspiring to be, in the corporate world, pumunta kayo dito kasi dito, sabi nga namin ni Gino, hanggat kaya nyong i-deliver, ay may opportunity para sa inyo. Now, before that, ang advice is, save money. Make sure na meron kang pambala dito na kayang i-cover yung next 2-3 months mo. Kasi hindi ka sure kung makakahanap ka ng trabaho. Number 1. Ng 1 month lang, di ba? 1 month lang. Maaaring mag-exit ka or di ba, mag-extend ka. Number 2, nowadays, dahil sa ang dami ng applicants, ang dami nang naghahanap ng trabaho. At hindi lang mga Pilipino ang kalaban mo. Marami kang kalaban dito. Maraming kompetensya, iba't ibang nationality. I suggest sa mga kababayan natin na wag na kayong magpunta dito ng tourist, ng visit. Magdumaan kayo ng agency. Muna. Pwede naman. Biyahihin nyo ng Manila o whatever. Kasi yun, pagdating nyo dito, secured na kayo na meron na kayo. May work. May accommodation, may trabaho. Kasi ang hirap nung darating ka dito, tapos after 3 months, 6 months, wala ka pa ring trabaho. Mababaon ka sa utang. At dito, yung 1 month or 2 months na wala kang trabaho, ang laki ng danyos. Hindi, we're not talking about 10,000 pesos, 20,000 pesos. Ang laki ng danyos sa'yo na sabi mo 2 buwan. Siguro, easily, you can be in debt of 50,000, 60,000. Kasi yung renta, di ba, yung pagkain, yung apply, yung taxi, yung metro. Yan yung pagka wala kang relatives na kasama dito, yung ikaw lang mag-isa. Yes. Pero kung alam mong may susuporta naman sa'yo, so, let be it. Yeah. At saka yung susuporta na talagang genuine, na susuporta. Hindi yung parang 2 months ka na, wala ka pa rin trabaho. Wala ka pa rin. Hindi ginawa ng issue yung pamilya. Wala naman talaga sa issue. So, okay. ayun. So, be prepared. And number 3, remove all your expectations. It's okay na meron kang may goal ka dito. Na ito yung gusto kong maging, ito yung gusto kong mangyari. Pero remove all your expectations. You have to be prepared to adapt and adjust sa buhay dito. Kasi yung iba, meron silang mindset na, ay, Dubai, kikita ako ng malaki doon, ganyan. Yes and no. Yes, kikita ka ng malaki, pero kakain ka ng taon. Hindi ka lalapag dito. I don't know if there are some. So far, wala akong kilala na lumapag dito, nakakuha ng 10,000 sahod, at nakaahon sa buhay. You will always start somewhere na 2,000. You will start in the lowest, on the middle, and then sa paangat. Step by step yan. Hindi yung bastang boom, ayun na agad, di ba? So, yung at least first 3 years mo dito is mababa ang sahod, naka-partition ka or naka-sharing ka, is your medyo struggle. Ihanda mo yung sarili mo, the first 3 years will be that minimum. Then after that, pag may experience ka na, pag mas naiintindihan mo na yung sistema, saka ka lang makakahanap ng mga connections, ay kakalala ni ganito, oy may hiring doon ka na lang
And lastly, lakas ng loob. Oo. Yun. Lakas talaga ng loob. Hindi Lakas talaga ng loob at diskarte. Oo. Dito kailangan aggressive. Hindi pwede yung mga diskartehan natin sa Pilipinas na parang timid tayo. You know, us being Filipinos, very soft-spoken or parang hindi tayo. Ayun natin yung, ayoko pa sabihin nila mukha akong pera. Ayoko, nakakahiya. Bawal dito yon. Kailangan makapal ang mukha mo at aggressive ka. Kasi kakainin ka ng buhay dito ng mga ibang lahi. Oo, yun talaga. Yung darating ka dito, mahihiya ka magsalita. Hindi pa pwede. Kailangan, you have to know Confident how to ka, speak up for yourself. Say what you want. Say what you don't want. And yun, malakas ang loob mo. At saka hindi man ako dun sa sinabi ni Micah, meron lang akong idadagdag. Di ba sabi ni Micah kanina is, pag pamilyado kang tao, kung nagbabalak ka mag-abroad, huwag ka nang pumunta. Depende yan sa tao, Micah. Hindi ako Yes. Kasi sarili mong pananaw yan. May sarili kang pananaw regarding sa bagay na yan. Ako may sarili din akong pananaw. Kasi syempre, ako yung kapatid ko, gusto ring mag-abroad nung asawa niya. Sabi ko, sige, try natin, na naman problema. Pero nasa mag-asawa yan. Kung talagang may faith ka sa asawa mo, mahal mo yung asawa mo. Although naandyan yung tukso, yes, ang tukso ay naandyan. Pero depende yan sa tao. 'Di ba? Depende yan sa tao. Pero para sa akin, kung yun ang makakaganda ng buhay nila bilang mag-asawa, para matustusan yung mga pangangailangan nila, syempre may mga anak, why not? Pero syempre kailangan na andyan ng tiwala sa isa't isa. At saka yung communication ng bawat sides. Importante yan. So, yun yung pananaw ko. May sarili akong pananaw regarding dyan. Si Micah, meron din siyang sariling pananaw. Siguro, based lang sa mga na-experience niya, sa mga friends niya, or whatever. Kaya lang siguro nasasabi niya yun. Diba, Micah? Well, I agree naman sa'yo. Depende sa mag-asawa at sa magkarelasyon. Kung gaano katibay, katatag yung pagsasama nyo. Marami din naman na nag-abroad na eventually kinuha yung asawa. Tapos talaga naging mas better yung nagsama buhay nila. sila dito. Kasama yung mga anak. Pero kung alam mo, masakit ng ulo yung asawa mo. Naglalapan. Pero pag alam mo ang asawa mo ay babaero o lalakero, ay magpapano ka na. Sa Pilipinas, tapos nag-abroad ko, aray ko sa'yo. Ayun. So, alright guys. Ayan, Micah, thank you so much. Maraming salamat. Mostly talaga ang podcast talaga. 1 hour ang tinatakbo niyan. So, napagbigyan mo kami at na-share mo yung experience mo as an OFW. And sana sa mga nanonood o nakikinig nito na magiging available sa Spotify and iPodcast. Ayan. Wow! So, ma-inspire. Kasi syempre, di ba, ang role naman natin dito is to inspire the listeners and the viewers dito sa ating ginagawang podcast or content, kumbaga sa social media. So again, Micah, this is your chance to promote your channels or your socials. Wow. So go ahead and promote para ma-follow ka nila sa iyong mga social media accounts. Wala pa naman, hindi pa siya totally built. We're still in the planning period, but eventually it will be Eric and Micah Vlogs. So hanapin niyo na lang sa YouTube. We do lifestyle contents, travels, ganyan, and anything under the sun. It's more on, a sneak peek of OFW lives. Ganyan ang content ko. I also have an upcoming podcast. The title is Soul Pain. So that is more on, I talk about self-love, self-healing, about self-improvement, dun sa may mga pinagdadaanan, dun sa mga nasa relasyon na gusto na lumabas pero hindi makalabas, niloloko ng jowa. So, maaaring meron kayong mapulot inputs doon on how to love yourself and be free and to live the life that you wanted. Yan. Supportahan natin si Micah sa kanya mga plans sa social media. Soon, yan, magpa-podcast na rin siya. Ayan, magpa-podcast na rin siya. At sana, makapag-guest din tayo in case, makapag-share tayo sa podcast niya in case na mabibigyan tayo ng chance. Diba? Yes. So, ayun. So, sana ma-follow niyo si Micah sa kanyang mga socials. And soon, sabi nga niya, mag-upload siya ng magiging active na rin siya sa kanyang YouTube channel with the fiancé. Yan, congratulations. Ayan, with the fiancé. Diba?
akalain So, mo dito pa sa ayun. abroad nakahanap. Maraming salamat sa isang oras na Thank you, Gino. panonood at pakikinig dito sa aming Thank you, podcast guys. Thank you to sa all your OFW Diaries. And sana supportahan nyo kami sa aming mga endeavors. Wow, endeavors. Wow, spell. Alright, so maraming salamat. Maraming salamat, Micah. Thank you for the time. Alright, thank you so Thank much. everyone. Bye. Gino. So ayun guys, maraming salamat po sa inyong pag-tune in and I hope na nagkaroon kayo ng mga nakakuha ka ng mga inputs or lessons dito sa aming podcast. And again, see you again to our live streaming sa Facebook and podcast. Sana masundan pa to na marami. Next time naman, meron tayong makukuhang guest na syempre, yung fiancé niya, sana mabudol din natin na mag-guest dito sa ating podcast. So, maraming salamat po. And again, thank you so much for tuning in and salute.